Nagbigay utos sa amin, halinan kami sa ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinundan niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ikatlong araw ng ating Misa de Gallo. Attendance check muna tayo. Pakitanong ang katabi, nakailan ka na? Anong sagot? 3. Para sa nakatatlo. Yung mga nakadalawa, taas niya ang kamay. Nakaisa. Lahat kayo, 3? Talaga? Wow! Kapit lang. No? Kapit lang. May 6 pa. Kapit lang. Nais kong simulan ang ating pagdinilay sa isang kwento. At ang kwento ko sa araw na ito ay tungkol sa mag-ama. Minsan, sang araw, nagalit ang ama sa kanyang anak dahil mayroon itong bagsak na grado. Mga magulang,
Nagagalit pa po ba kayo kapag may bagsak na grado ang inyong anak? O sanay na? Nagagalit pa po ba? Siyempre, no, nagagalit kasi yun lang yung basihan mo kung nag-aaral ba ang iyong anak. Talaga naman ang hirap magpaaral sa panahon ngayon. Hindi po ba? Ako lang ba nagpapaaral dito? Mahirap po ba? Mahirap, no? Meron tayong 13 scholars, ang hirap, no? Di mo alam saan mo kukunin. Pero, kaya nga dapat mag-aral mabuti. At yung anak, bagsak na naman. Kaya hindi maiwasan ng ama na ikumpara ang anak sa iba. No? Ganyan po ba kayo, mga magulang? Kino-compare ang inyong anak sa iba? Hello. Minsan, no? Itong ama, kinumpara ang anak sa iba. Sabi niya, mabuti pa yung kaklase mo na si Pedro, mataas ang grado. Bakit di mo siya gayahin? Mataas dapat din ang grado mo. Sumagot yung anak, no? Tay, unfair ka naman sa akin para ikumpara ako kay Pedro. Matalino ang tatay nun. At natahimik ang ama. Kaya mga magulang, huwag compare ng compare. Matalino ang magulang ng iba. Ika nga, like father, like son. Mga kapatid, isa na namang karakter ang ipinapakilala sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Karakter ng Adbyento. Kung nung unang araw ng Misa de Gallo, ipinakilala sa atin ang isang karakter ng Adbyento. Naalala niyo pa po ba? Sino? Sinong nakakaalala? May premyo ako. Sino yung unang araw? Hindi yung karakter ng Adbyento sa Ebanghelyo. Hindi yung mga kwento ko, mga kalokohan lang po yun. Huwag niyo maalala yung kwento ko. No? Sino? Sino nakakaalala? Nung unang karakter ng Adbyento, nung unang, Sino? Si San Juan Bautista. Mamaya, meron ka sa akin na. San Juan Bautista. No? Si Boyet, naalala niya si Boyet. No? Ngayong araw na ito, pinapakilala naman natin si San Jose. Andito sa ating harapan ang imahe ni San Jose at ng anghel. Ito ang tagpo ng ating ebanghelyo. Si San Jose at ang anghel. At may tatlong katangian si San Jose na ipinapakilala at ipinapakita sa atin ng kwento sa ating ebanghelyo. Tatlong katangian. Una, si San Jose ay matuwid. Sabihin nyo nga po, matuwid. Nang malaman ni San Jose na buntis si Maria bago sila ikasal, plinano niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Ang isang matuwid, kapag hindi na sa kanya o hindi sa kanya, hindi niya kukunin. Dahil si Maria ay may anak na, ibig sabihin, taken na. Hindi na pwede, kaya hindi na pwedeng pakasalan. Ulitin ko po, kapag taken na, huwag mo nang kukunin. Malinaw? Hello? Malinaw. Ganyan ang matuwid. At kapag taken ka na, huwag ka na ring naghahanap ng iba. Malinaw? Si San Jose, kahit nasasaktan, na malaman na buntis si Maria, hindi siya gumanti. Hindi nagalit. Ganyan ang taong matuwid. Kahit nahihirapan, alam ang mabuting gagawin. Kahit nasasaktan, alam kung ano ang tamang gawin.
marami sa atin, kapag nahihirapan at nasasaktan, lumalabas ang tunay na kulay. Kaya madaming nakakagawa ng masama kapag gipit. Kasi diyan nasusubok eh. Ang daming nakakapangupit kapag gipit kasi nasusubok ang tao sa kagipitan. Madaming gumagawa ng masama kapag nasasaktan. Gusto mo manakit ka din. No? Nagmumura, nananakit, namamalo. Si San Jose, nanatiling mabuti sa kabila ng nararamdamang sakit. Ganyan ang matuwid. Kahit anong pinagdadaanan, malinaw sa kanya na mabuti pa rin ang dapat gawin. Unang katangian ni San Jose, matuwid. Pangalawa, si San Jose ay tahimik. Sabihin niyo nga po, tahimik. Wala tayong narinig ni katiting o isang salita kay San Jose. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, wala siyang ibang nasabi. Pwede siyang manumbat o pwede niyang murahin si Maria sapagkat siya'y nabuntis nang hindi niya alam, pero hindi niya ginawa. Mas pinili ni San Jose na huwag ibuka ang bibig para hindi makapanakit. Masasabi natin, si San Jose ay silent worker. Hindi siya puro salita. Sa halip, siya ay kumilos at gumawa. Kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, wala tayong narinig ni isang salita kay San Jose. Sa panahon ngayon, marami ang masalita kaysa gawa. Marami ba kayong kilalang masalita, walang gawa? Ayan na naman, marami na naman tayong maririnig na salita, no? Kampanya na naman, no? Ang dami-daming salita, pero hinanapan nyo ba sila ng gawa? Hello. Hindi din, Father. Ayun, kasi hindi tayo naghahanap ng gawa. Naaakit lang tayo sa salita. Kasalanan ba natin o kasalanan nila? Si San Jose, isang silent worker. Hindi nagmamakaingay. Sa halip, ginagawa ang kabutihan ng tahimik. Ganyan ang tunay na kabutihan. Hindi ipinagmamakaingay. Hindi ipinagsisigawan. Ginagawa ng lihim at tahimik. Yan ang taong may integridad. Yung taong gumagawa kahit hindi masalita. Ikalawang katangian ni San Jose, tahimik. Ikatlo, si San Jose ay masunurin. Sabihin nyo nga po, masunurin. Review. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Sa kabila ng hindi nauunawa ang pangyayari o mangyayari kay Maria, sa kabila ng sakit na nararamdaman, kahit na si San Jose ay nalilito, hindi siya sumuway, bagkus lalo pang sumunod sa Diyos. Pwedeng tumanggi si San Jose, pero pinili niyang sumunod sa Diyos. Kaya sa huli, siya ay nabiyayaan ng Diyos ng isang anak na tinatawag na Mesiyas. Si San Jose, may choice. Pwede siyang hindi sumunod. Pwedeng binaliwala niya ang panaginip. Pwedeng hindi siya naniwala sa panaginip. Pero dahil taong matuwid, pinakinggan at sinunod ang Diyos. Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, sinunod ang Diyos. Mga kapatid, ganyan si San Jose. Ika nga, like father, like son.
Pero kay San Jose, like son, like father. Hindi maihihiwalay ang katangian ni Jesus kay San Jose at ang katangian ni San Jose kay Jesus. Itong tatlong katangian ni San Jose, siya'y matuwid, tahimik, at masunurin. At lahat ito, katangian din ni Kristo. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Sa bawat panalangin ang ating sasambitin, Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumikilala